Sa 2025 Asian Academy Awards, wagi ang ating program bilang national winner sa kategoryang Best Documentary History. Tampok ang kwentong History for Sale. Ang mga madamdaming tagpo sa 1986 People Power Revolution o EDSA People Power 1, nakaukit din sa ating unang bersyon ng tig-500 pisong perang papel. Sa likod na bahagi ng pera, makikita ang isang babaeng may dalang basket ng bulaklak. At isang batang lalaking nasa 2 taong gulang lamang, naka-shorts lang at puting sando. May hawak na isang rosas at iniaabot sa isang sundalo. Pero ang larawan ng bata, hindi lang paglalarawan o kathang isip. 1986, February yun, nagkaroon ng snap presidential elections. Pinagtalunan yung resulta nung eleksyon na yon, si Senator Butz Aquino. Pinatawag nila yung mga supporters nila. Pumunta na kayo sa EDSA. Hinaharang nila yung mga bus, hinaharang nila yung mga kotse. May mga photojournalists na kinukuhanan yung pictures yung paligid. Merong isang babae na may dalang basket na nagpapamigay ng bulaklak. So kaya nasama yung bata doon na nagbibigay ng bulaklak. Kasi yun yung isa sa mga simbolo ng People Power Revolution. Tagumpay ng Pilipino at ng buong mundo. I wonder, sino nga ba ang batang ito? At bakit siya nasa gitna ng revolusyon sa EDSA? Nagsimula ang aming pagsasaliksik sa internet hanggang madaanan namin ng isang post sa social media na umaangkin sa katauhan ng bata sa larawan sa likod ng 500 piso. Ang nag-post sa social media, ang Filipino nurse sa Amerika na si Angelo, 38 taong gulang. Hindi raw malinaw sa isip ni Angelo ang mga nangyari noon, pero buhay na buhay sa kanyang alaala ang makasaysayang tagpo. Mag-53 years old ako nung time na yun. To be honest, wala akong natatandaan na specifically about the event. Pero mas nauunawaan ko yung nangyayari kung bakit ako napunta ng 500, ano yung storya. On the way dun sa Pasig, sa EDSA, yung mga magulang ko, nag-decide sila na bumaba kami, makiisa sa pagsasama-sama ng mga tao. Hindi nila namalayan na nakawala ako sa pagkakahawak sa akin ng nanay ko. At one point, nakita nila ako na nag-aabot ng bulaklak. Si Angelo mayroon daw isang hiling na makitang muli at makilala ang sundalong nakaharap niya sa revolusyon sa EDSA. Although alam ko that that's historical, pero para sa akin, the history is not yet complete kasi hindi ko pa uli nakikita yung sundalo. Kumusta na kaya yung sundalo? Kumusta na kaya yung photographer? Nasaan na ang sundalo? Makalipas ang halos 4 na dekada, buhay na buhay pa rin ang mga imahe ng EDSA sa mga larawang kuha ng yumaong litratistang si John Chua. Pagtatapat ng kanyang may bahay, hindi raw nila inasahan na magiging bahagi ng kasaysayan ang imahe ng EDSA People Power na kuha ni John. He would shoot kasi maski na hindi assignment. He shot, he covered the People Power Revolution on his own. So he liked it because he saw this boy giving flowers to a soldier. Mabilis na kumalat sa social media ang paghahanap ni Angelo at ang tila missing in action na sundalo nasa Zamboanga raw. Ang pinaniniwala ang sundalo sa 500 pisong papel, si Second Lieutenant Mario Abanes na bagitong sundalo lang noon. Ito na, si Tatay Mario ngayon. 65 taon na. Retiradong Marine Officer mula sa 5th Marine Battalion. Nung time na yan, ang batalyon ay assign ng Tawi-Tawi. And then, ako na dito sa Zamboanga rin, yung kumpanya namin. Dumaan yung batalyon dito, kinuha kami at sumakay kami ng C-130 dahil nagkakagulo na raw sa Manila. So, yun deploy kami doon sa EDSA. Pero kahit wala na raw siya sa serbisyo at saan man daw siya mapunta, kasama raw niya ang alaala ng bata sa EDSA. Ngumingiti yung bata eh. Bulaklak po, sabi niya. Yun, nung hinawakan ko pa yung ulo niya. Then, nakita ko na lang na naghanap yung nanay niya na
tatakbo doon papunta doon sa bata na katabi ko na yung bata. 5 minutes siguro bago nakarating yung nanay. Nang malamang gusto siyang makilala ng bata sa larawan na si Angelo, agad naganda si Tatay Mario para sa kanilang muling pagkikita makalipas ang halos 40 taon. Si Angelo naman nagbalik bayan mula Amerika para dugtungan ang kanilang kasaysayan. Nanlalamig yung kamay ko, nagbabasa yung kamay ko. Magkakaroon tayo ng pagkakataon na yung ilan sa mga nasa likod nitong 500 piso, ang ilan sa kanila ay magkakaroon tayo ng pagkakataon na makilala at makita sila. Ito yung unang pagkakataon na makaharap sila sa publiko. Ito ho siya ngayon, si Ginoong Mario Abana. Siya po ay retired na sa kanyang serbisyo. Makakasama din natin yung pong kumuha ng larawan. Ito yung asawa ho niya kasi ito yung kumuha ng larawan na si John Chua ay sumakabilang buhay na. Kaya ang makakasama ho natin ay yung kanyang mismong asawa na si Harvey Chua. Bakit Naalala ka ko ando yun. doon? Eh batang-bata ka. Opo. Bali, nasa biyahe po kami. Naabutan po kami ng traffic. Tapos sabi po dun sa balita, sabi ng kwento ng nanay ko na papayapa naman po yung gathering ng mga tao dun sa EDSA. Bumaba na lang kami, makiisa kami sa mga tao. Tapos, nawala po ako sa site nung parents ko po, nawala ako. Nakita nila, malayo na ako, nag-aabot ako ng flowers sa ground. Tapos inaabot ko po yung bulaklak sa mga sundalo. At talaga? At yun po yung aktong nakunan po ng asawa ko ni Ma'am Harty. Nare-recollect ko na lang po habang lumalaki ako, napakagandang pangyayari po pala yung nangyari noong 1986. Si Tatay Mario, walang pagsidla ng tuwa. Siyempre masaya ako dahil nakita ko, ma'am. Kasi that time, nung nangyari yun, nung said sa 26 years old ako, kasi 3 years old. Oo nga, oo. Oo, ikaw, Jello, parang ano siya, mission accomplished ka ngayon. Hindi po ako makapaniwala na magaganap po itong pagkakataon na ito na magkikita po kami. Because for so long po ang iniisip ko, kumusta na po kaya yung sundalo na nakita ko po 39 years ago. Ang unang fear ko po noon, buhay pa po kaya siya. Oo. Di ba po? Kasi anything can happen po, sundalo po yun. May chance pa kaya na magkita kami. Parang tatay mo yung nakita mo. Ano? Opo. At yun na ngayon. Maraming salamat. Thank you po. Thank you po. Thank you.